Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataong bigay sa atin. Magandang araw po sa inyo lahat, kapatid na Daniel. Dito po sa Lawag City, ang magtatanong po ay si Mr. Selendorio Saturnino, 57 years old, isang Katoliko po. Meron sana akong tatanong, may kakayanan ba ang tao na malaman ang plano ng Diyos? Alam mo kapatid, yung plano ng Diyos, gusto nga ng Diyos malaman ng tao yun. Kaya tiyak na merong kakayanan ang taong malaman ang plano ng Diyos. Kasi yung plano, kumbaga sa isang bahay, yun ang magiging itsura ng bahay bago itayo yung bahay. So nauuna yung plano bago yung bahay, di ba? Ang Diyos, nauna yung kanyang plano bago tayo likhain ng Diyos. May plano na siya para sa atin bago tayo nilikha ng Diyos. Kaya dapat alam natin yung plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos, yun yung kanyang kalooban. Bago pa tayo nalikha, may kalooban na ang Diyos na dapat nating maisagawa. Yung plano, maisabuhay. Basahin natin ang Efeso Kapitulo 2, versikulo 10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Yun ang plano ng Diyos eh. Inihanda niya na ng una upang siya nating lakaran. Tayo kanyang gawa nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya ang tao'y sumasama, ayaw siya kasing sumunod sa plano ng Diyos eh. Kumbaga yung tren, bago ilabas yung tren, meron ng release. May tatakbuhan ng release yung tren. Pagka yung tren umalis sa release na diskaril, disgrasya ang kahulugan nun. Ang tao kaya nadidisgrasya, nagagawa ng mga mali sa buhay niya, nagkakaroon siya ng mga maling desisyon, nagkakaroon siya ng mga maling gawain dahil umaalis siya dun sa release. Yun ang plano ng Diyos eh. Meron siyang inihandang mga gawaing kabutihan na siyang pinag-uukulan niya sa tao na kanyang nilikha. Tayo'y ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Kaya ang tao ngayon nagsasuffer, ang tao ngayon ay nagkakaroon ng mga gera, ng kasakiman, away ng mag-asawa, paghihiwalay, patayan ng magkakapatid, dimandahan ng magkakamag-anak, sari-saring kasamaan dahil ayaw tayong sumunod sa plano ng Diyos. Kaya kung sa tanong mo, may kakayahan ba tao malaman ang plano ng Diyos? Gusto nga ng Diyos yun. Yung kanyang kalooban, yung kanyang plano. Hindi ba yun ang sabi dun sa panalangin na kinopya sa Biblia? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Ayon, sundin ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Ibig sabihin nun, sundin ang plano mo, yung kalooban ng Diyos. At yon ay gusto ng Diyos malaman nga natin. Pinapaalam sa atin yon. 5:17 ng Efeso, ganito nakasulat. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ayun, yung kanyang kalooban, His will. Huwag kayong mangmang, unawain ninyo. Pasasabihin ba ng Biblia na unawain mo kung hindi mo nga mauunawaan? Madali namang maunawaan ang kalooban ng Diyos sa tao. Alin yon? Tayo ginawa para gumawa ng mabuti. Alin yung mabuti? Basahin natin yung 7:12 ng Roma. Kaya nga, ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal at matuwid at
mabuti. Ayun, tayo ginawa ng Diyos para gumawa ng mabuti. At yung mabuti na gagawin natin, yun yung kanyang kautusan. Sabi niya, iibigin mo ang iyong asawa, parang ang iyong sariling katawan. Utos yun. O mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Utos yun eh. Yun lahat ng yun, pag sinunod mo, yun ang mabuti. Lahat ng utos ng Diyos, ikabubuti ng tao. Ba tayo sumasama? Kasi yung hindi utos, yun ang ginagawa natin. Kumbaga sa tren, ayaw mo sa riles. Sabi ng Diyos, huwag ka magnanakaw. Nagnakaw ka. Nakulong ka tuloy. Huwag kang mangangalon niya. Nang rape ka. Nakulong ka tuloy. Halimbawa, huwag ka mag-iimbot. Nag-imbot ka, nang istapa ka, makukulong ka. Bukod sa makukulong ka, ay maaring mapatay ka pa nung nanakawan mo. Pagka may baril yung nanakawan mo, kutsilyo lang yung iyo, mauunahan ka. Pero kung tayo gagawa ng kalooban ng Diyos, kahit medyo mahirap, hindi tayo maaaring magipit. Halimbawa, isa kang kumikita lang ng konti, wala ka namang pagkaing masarap, tuyo lang, mabuti na yung tuyo na wala kang problema kaysa sa kumain ka nga ng murkon o ng lechon, ninakaw mo naman. Basahin natin ang Kawikaan 17:1. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ang liwanag ng salita ng Diyos maigi ang isang tuyong subo na may katahimikan. Kung yung tuyo na yon galing sa pagpapagal mo, hindi mo niloko ang kapwa mo tao, magandang buhay yon. Na tuyo lang ang ulam mo pero malaya ka. Wala kang masamang kasaysayan, wala kang record dahil gumawa ka ng kabutihan. Ang tao kaya tayo nagsasaper, kung minsan nagkakasakit, dahil din sa kasalanang ginagawa natin, sa paglabag natin dun sa kabutihan o sa plano ng Diyos. Halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kayong magsipaglasing ng alak, sabi ng Diyos. Wala kang ginawa kundi maglasing. Kamad-damad ng huli, meron kang sakit sa atay. Bakit? Yung alak, alkohol yon. Yung alcohol, mahihirapan masyado ang atay mo para i-neutralize yun. Lahat kasi ng chemical na pumapasok sa katawan ay ini-neutralize ng atay. Pagka masyado ng maraming chemical, mapapagod yung atay, magkakaroon ka ng cirrhosis of the liver o ng mga sakit sa atay. Ikaw rin ang mamamatay. Kaya yung atay, dadagdagan mo lang ng patay. Bakit? Kasi, sinobrahan mong masyado ang ano mo sa atay mo Kain ka ng inom ka ng inom ng alcohol. Inom ka ng inom ng droga. Inom ka ng inom ng soft drinks. Katakot-takot na chemical yung nasa soft drinks. Alam nyo ba, nasa soft drinks, merong chemical na nilalagay sa panlinis ng inodoro? Alam ba natin yun? Na yung masarap na soft drinks may halong chemical na ginagamit sa panlinis ng inodoro. Tungga ka ng soft drinks, bukod sa diabetes, pinahirapan mo ang atay mo. Matamis yan Kaya tayo na rin ang may kasalanan kung minsan inom ka ng inom ng droga, kain ka ng kain ng sip-sip ka ng sip-sip ng droga, ng shabu, ng kung ano-ano, winawasak mo ang sarili mo. Kaya bandang huli, ikaw din ang magsasaper, ikaw din ang mahihirapan. Pero kung gumawa ka lamang sana ng mabuti at sinunod mo yung plano ng Diyos, hindi ka masyadong mahirapan. Bawa, kahit na tuyo lang ang ulam mo, malakas ang katawan mo. Nung araw may kanta ko yung labandera ko, tunay ka kung umibig, ang bati at palo-palo, ansyan laging kapiling, something like that. Tapos, merong parte dun sa kanta, lumalakas ang katawan sa paghanap ng pera. Tamo? Kahit labandera ka lang, malakas naman ang katawan mo, hindi ka magnanakaw, hindi ka prostitute,
Eh, ang prostitute, isang gabi nakaka 10,000. Kaya lang, pagkatapos ng 3 taon, patay na. Eh bakit? Eh na-AIDS kasi eh. O, na-AIDS eh. Yung kanyang customer na may AIDS, nilagay sa kanya yung AIDS. Eh yung labandera. Yung labandera eh. 25 taon naglalabandera eh. Nakapagpatapos ng anak eh, malakas ang katawan eh. Bakit? Nagtiis. Na kahit na yung mabuting gawain ay mahirap gawin, pinagtiisan niya, tinulungan siya ng Diyos. Ayon. Ganun po kapatid, ang ano ng tao, ang konstitusyon ng ating katawan ay ginawa para gumawa ng mabuti, hindi ng kasamaan. Parang yung makinang diesel. Ang makinang diesel, ginawa yon para ang ilagay mo diesel. Pag nilagyan mo yun ng gasolina, masisira agad yun. Ganon din naman yung makinang gasolina. Pag nilagyan mo ng diesel, hindi maaandar yun. Ang ibig ko lang sabihin, ang tao ginawa ng Diyos para sa kanyang plano na gumawa tayo ng kabutihan hanggang sa tayo mamatay. At pagka ang kabutihan ang ginawa natin, pagkabuhay na mag-uli sa paghuhukom, magkakaroon ka ng gantimpalang buhay na walang hanggan. 5:28 ng Juan, ganito nakasulat. Huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Nakita mo kapatid? Kaya talagang ang plano ng Diyos sa atin gumawa ng mabuti. Kasi sa araw ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, sa araw ng paghuhukom, yung mga nasa libingan lalabas ang nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay at ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol o sa parusa. Kaya kapatid, yan ang plano ng Diyos. Ginawa ka para gumawa ng mabuti. Mabuti para sa nanay mo, sa tatay mo na pinagkakautangan mo ng loob, igagalang mo ang iyong ama't ina. Gagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Mamahalin mo ang iyong asawa at mga anak, aasikasuhin mo ang pamilya mo. Iibigin mo pati ang iyong kaaway, sabi ng Panginoong Hesus. Yun ang mabuti. Pag ginawa mo yun, di ka mapapasama eh. Ayun. Yun ang plano ng Diyos sa atin. Na kaya tayo ginawa para sumunod sa kanyang utos. Para gumawa ng kabutihan. Yung mabuti, yun ang utos. Ang mabuti sa Diyos, yung siya ang may utos. Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Yun ang dahil ng ating pagiging tao. Yun ang plano niya sa atin. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Makaliwanag nyon. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos. Yun ang mabuti, yung utos niya eh. Sundin mo yon sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yun ang ating reason of our existence. Yun ang plano ng Diyos para sa atin. Sana naunawaan mo kapatid na Celedonio. Thank you.